Watch this. Maligayang pagbalik sa ating channel mga ka-TH. Have a blessed Sunday to all of you. At ako'y nandito para i-analyze ang mga tertiary markers na inyong ipinadala isa lamang. One in a time lang tayo mag-analyze, guys. Hintay lang ng konti at susunod na ang inyong marker na i-analyze natin, okay? Ang dami kasi nakakompile dito na dapat ay aking magawa ng video para mas klaro ang ideya. Alright, so bago ako magpatuloy, shout out muna tayo mga katiyats. Okay, shout out kay Taal Lai Litaaron Kinga Aron Asnaira Aquino, Okan Saryaslan, Olong Ginto TV, Maribel Kirog, Turiu Bulsao, Simmer Osmanajik, Tatay Tito, Moises D. Irio. Kumusta kayo dyan guys sa Hawaii? Sana nasa mabuting kalagayan pa rin. Elvin Famaran, Ace Peralta, Renel Aniska Lito Calvo, Randoy TV, at shout out din kina Rolly Ponciano, Dorilas Timuso, Raymond Tulod, Rebecca Padilla, kay Franklin Dunglal. Kumusta kayo dyan guys? John ABC of Kurdistan, how are you? Marco Hungkulada, Asnaira Aquino, Aaru TH Vizcaya, at kay Pangos Silvester, Romeli Sulgon, Ludinil Lugnasin, Megs Moreno, Jacqueline Sinaban, at sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon ay magpatuloy na sa ating treasure marker analysis. Salamat. Alright mga ka-TH, sit back and relax. Magandang treasure marker na naman ito. Ito yung puso na nagtuturo sa item. Ngayon guys ay dalawa kasing marker ito. Sa unahan dito yata ay ito yung napakaganda rin na formation of Brack. Ito yung heart. Ito yung parang torpedo na mayroong diamond, at ang square na bato na nag-symbolize ng treasure o ng treasure box. Kaya medyo itong wala kasing mapa kasi ito hindi natin alam kung nasaan yung bato na yung may heart, saka yung may torpedo, kung dito ba yun or dito yan sa likod. Okay, ito lang ang nakikita ko guys, na ang bato na ito ay parang ito yun, parang ito yung bato na ito, yung parte na ito. So ganun pa man ay lahat ng itong dalawang bato na ito ating i-decode sa ating paraan. Okay, umpisahan natin guys sa puso. Palagay ko ay merong dalawang deposito dito kasi ang tinuturo ng heart, itong heart na nagaganito guys, ayan, ang tinuturo niya yung sa unahan na bato na sa palagay ko ay ito yan. At ang itong tinuturo naman ng mga sign niya dito sa kabila, ito ay nag-point papunta sa ating harapan. Okay, at meron siyang legit square marker. Ang nature ay hindi makapag-carve ng square kasi tubig lang ginagamit ng nature sa pag-carve or sa pag-engrave, kaya ang magagawa ng nature palagi ay yung mga hugis na bilog. Pero pag square, mahirapan na ang nature dyan. Okay, kaya ito ay legit treasure marker. Ngayon dito guys ay atin lang subukan itong dalawang paraan dito kasi ang heart ay nagturo dyan at ito naman ay nagsabi na may treasure box dito. Ito kasi yun, yung square. Okay,
At meron pa siyang, hindi natin ma-sure kung ito'y legit na gawa ng tao ng mga dot or yan ba ay gawa ng nature lamang. Pero merong 3 dot dyan. Ayan, sa nakita natin. Or itong isang guhit, kung ito ba'y legit na kasama dyan sa design. Ngayon, atin lang bigyan ng kahulugan ang kung ano man ang nakita natin. Ito lang siguro guys, kasi malalim siya. Itong 3 dito parang gawa na lang to ng nature, kasi dinadaanan niya ng tubig. Kaya ang malambot na parte ng bato ay nabubutas yan sa araw-araw na pagdaan ng agos ng tubig yan. Okay, pero itong dito ay parang parte siya nitong pointer. Okay, so ano bang kahulugan ng isang guhit? Ang isang guhit ay pwedeng 1 meter at pwedeng 10 meters. Pero sa palagay ko dito ay hindi na ito aabot ng 10 meters sa papuntang south, kasi ito ang ating bigyan guys ng sukat. Ito siya, ang haba nito. Okay, sukatin natin yan. Sa palagay ko nasa 3 to 4 inches lang yan. Okay, sabihin natin na yan ay 3 inches. So 3 meters. Okay, at dahil meron siyang isang guhit pa dito, pwede siyang plus 1 meter. So magiging 4 meters. Okay, so i-align natin yan, yung dalawa. I-align natin yan guys, pag ganyan. Okay, so nahanap na natin ang direksyon. Kasi itong pointer dito, ito ay arrow talaga ito. Pointer niya ito ng treasure. Kaya sa palagay ko baka 2 item ang nandyan. So ang puntahan natin guys ay 4 meters dito sa south. Okay? 4 meters lang tayo. Hindi na tayo magdagdag ng distances pa para isang hukay lang. So 4 meters, lakihan lang natin ang hukay para maisama na yung 5 meters at 3 meters. Okay, ito ang nagsasabi guys na meron talagang treasure box dyan sa creek na yan. Okay, at ang heart naman ay pointer yan, at ang kanyang tinuturo ay yung banda rito. Kaya kung ang tinuturo niya ay ito, well, swerte na tayo dyan guys, kasi yun na ang final marker to the treasures. Okay, yun ang tinuturo ng heart. Pero hindi natin alam sa likod nito, baka ibang item naman ito, itong nandito sa 4 meters. Okay guys, so isang hukay lang tayo sa sign na ito. 4 meters lamang at lakihan natin ang hukay. Ang opening ng hukay ay lakihan natin para maisama na yung 3 meters at 5 meters sa isang hukay lamang. Okay, at puntahan natin ang isa. Ito ang palagay ko ay final marker to the treasures. Itong 3 bato na ito. Ito yata yung likod ng heart. Itong nagaganito guys. Parang ito yan. Yung balikan natin yun. Ito yan na portion ito. Sa tingin ko. Okay, at kung ito yung heart na itsura na bato, meron siyang carving dito guys. Ito na, ayan, naka-letter C yan. Ito guys, nagaganyan yan. Ito naman ay nagaganyan. Ang kahulugan nito ay opening somewhere here, sa kanyang baba. At ang C naman na ganyan ay ang direksyon niyan ay papunta dyan. Okay, so malapit lang yan. Sa palagay ko 2 meters to 3 meters. Ngayon,
Ang item ay, kung atin ito guys hukayin lahat, ang item sa palagay ko ay dito tayo mag-start. At yan. Ayan. Pag ganyan. Itong torpedo dito kasi yan, so isama na natin yan. So yan lang na area guys ang magandang hukayin dyan. So gamitan nyo lang ng compass para ma-align nyo. Halimbawa, ayan. So alam nyo na dito kayo maghukay. Ang pangalawang hukay ay dito kasi nagka-align yan sa mga direksyon. Ito yung pangatlo, ito yung pang-apat dito. At pwede nang hukayin kaagad lahat. Unahin lang muna yung mga nakalinya sa direksyon ng compass para hindi masyadong mag-effort sa paghukay. Pero kung wala, pwedeng lahat ng parte diyan ay hukayin na. Pero merong istorya ang tatlong bato na ito. Meron silang sinasabi. Okay, ang sabi ng heart, ang sabi ng puso ay, tingnan nyo kung saan ang aking matulis na katuro. Itong tinuturo niya, itong bato na square. At bakit naman square yung bato na yan, di ba? Kahit maghanap kayo dyan guys ng mga bato sa lugar dyan, wala sigurong kaparehong nito ka-square. So, this must be sculpted. Sa tingin ko yan ay pinorma talaga na bato na square para maging marker sa kanilang binaon. Kasi bakit naman itong bato na ito na naman ay ginawang parang lapis ang tulis. Ayan, parang barko pala. And then meron siyang diamond sign. Kung ganyan guys na merong diamond and then merong linya dito na kaganyan, ang direksyon niyan ay papunta na dito, hindi sa likod. Kaya dalawa ang ating paraan sa paghanap ng treasure sa marker na ito guys, itong tatlo na bato. Okay, ang una ay siyempre tinuturo siya ng heart. Ito ang unahin natin. So biyakin muna ang bato na ito, baka merong palaman. Biyakin siya guys, and then kung walang laman ang bato sa loob, hukayin ang baba nito. Okay, kasi yan ay treasure in the box, under the rock. Okay, yan ang unang analysis natin sa heart. So ang tinuturo ng heart ay ang square na bato. Ang square na bato ay nag-symbolize ng treasure in the box. So pwedeng ang gold bar na dalawa or isang gold bar lamang ay nandyan sa bato na yan, sa loob niya. Ngayon, yan ang ating number 1. Punta tayo sa number 2 analysis. Kunin natin ang sinasabi itong matulis na bato. Sabi niya, meron akong dalang precious stones. Yung diamond kasi ay nag-symbolize siya ng gemstone ito. Kasi ang mga diamond, di ba alam natin na ang itsura ng diamond ay yung kanto-kanto siya, nagaganyan-ganyan. Kaya ang symbol ng diamond sa Japanese ay diamond at saka mga precious stones ay ganito. Itong tinatawag natin na diamond pa rin. Diba? Ano ba yan sa Bisaya? Ano ba yan sa Tagalog? Wala tayong Tagalog niyan. Ay, meron yata yung diamond. Diamond pa rin. Okay, so ang tinuturo niya guys ay itong portion dito. Ayan. At merong akong nakita dito, isang guhit, dalawang guhit. Okay, pwedeng nag-symbolize yan ng 2 meters. 2
2 meters lang muna guys, hindi tayo lalayo. Pwedeng nag-symbolize siya ng 2 meters. Okay, kaya in front nitong parang itsurang baruto na maliit, bangka na maliit, yan ay front ng bangka, di ba? So 2 meters ang puntahan natin dito guys, sa unahan. Hindi na tayo lalayo kasi ang tinuturo ng heart, ito na heart, itong unang heart, ito na grupo ng bato sa palagay ko. Kaya ang treasure ay nandyan lang sa kanya, malapit lang. So 2 meters lang ang aking analysis guys. Hindi ko nabigyan ng malayong distansya ang dalawang guhit. Ang dalawang guhit can be 1 meter ang bawat isa. So 2 meters, pwedeng 10 meters or 5 meters ang isa, pero lalayo na tayo. Mawawala na siya sa tinuturo ng unang marker, which is ito yun na nagturo dyan. Okay guys, so dito lang tayo sa 2 meters. Ito yung ating pangalawang hukay sa grupo ng 3 bato na treasure marker dyan. Okay, so remember, lakihan lamang ang itong opening ng hukay. Para maisama ang 3 meters, lakihan. Okay, para magiging 2 to 3 meters. Kasi 3, 5 at 7 ang pinakamabisa or pinaka-epektibo ng mga distances. Minsan lang merong 2. Okay, 3 marami, 5 maraming distance na nakuha dyan at 7. Sa 2 meters ay minsan lang, kaya lakihan natin ang opening sa 2 meters na hukay para maisama ang 3 meters na circumference. Okay, so magandang markers ito guys. This is illicit treasure markers for Beryl Yamashita treasures. At palagi siya nagsasabi na mayroong treasure in the box. Dito sabi niya treasure in the box. Dito sa pangalawa ay mayroon namang bato na nagsimbolo ng treasure in the box. Kaya ang palagay ko, ang ating una, di ba ito guys, na nasa loob ng bato nito ang treasure. At ito yan ang sinasabi dito na sign, treasure in the box. At itong dulo, kung hindi ako nagkamali, kung ito na dulo ay itong nandito, ito guys, ay tamang-tama, yan talaga ang tinuturo niya. Kaya kung meron kayong bulldozer or backhoe dyan, pwedeng backhoein nyo ito. Ito na area guys. Yan, meron talagang makukuha dyan. Kaya lang, yan ay creek, may tubig. Tingnan nyo sa itaas guys kung pwedeng i-detour ang tubig. Gawa kayo ng isang channel na dadaanan ng tubig at lagyan nyo ng harang ang dinadaanan na yan ng tubig para lilipat yung daloy ng tubig doon sa kabila na channel. Okay, detouring lang ang tawag dyan, detour, parang traffic. Para wala nang gaanong tubig dyan. Hindi kayo makapag-hukay pag ganyan na may tubig. Napakahirap niyan. Alright. So, I wish you good luck guys. At bago mag-start sa operation, magdala kayo ng pagkain para sa mga elemental being dyan. Hindi ako naniniwala niyan, pero nagpapakita kasi yan sa panaginip sila. Kaya ako'y naniniwala na rin kasi ang may-ari kasi ng ganyang mga klaseng kayamanan, mga precious stones, gold, diamonds, ay ang may-ari niyan ay mga anghel sa ilalim ng lupa. At sino naman ang leader ng anghel sa ilalim ng lupa? Of course, ang ating Panginoon pa rin, ang Poong May Kapal, ang pinaka-powerful being in the universe. Yun pa rin ang itong parang Diyos pa rin ng lahat ng mga angels. Kahit si Satanas nga ay Diyos pa rin niya ang Diyos. Si Satanas ay isa lang sa fallen angels na nagrebelde sa ating Panginoon. Kaya alay tayo dyan guys. Kasi merong mga tagabantayan. Pagkain, ang paborito nila ay wine, yung vino.
Ang mga candy naman ay yung mga lumang style na mga candy tulad ng White Rabbit. Ganyan lang. Tapos sa inumin ay yung pwedeng Kulafu or yung Mallorca. Yung pangmatanda na mga klase na inumin. At kahit 1 stick of cigarettes, yung sigarilyo na pangmatanda rin. Huwag yung mga pang millennials. Okay? And then, taimtim na magdasal sabay-sabay, hingiin nyo na sana ibigay nyo kasi kailangan namin, ganyan. Kasi pag maawa yan sila sa inyo, pag tingin nila na malinis ang budhi, ang puso, ang mga hangarin ay malinis, ibibigay yan at ituturo kayo sa eksaktong digging spot. Okay? Kasi kahit nga scanner ay pwede nilang i-manipulate ang mga scanner. Ang detector pwedeng hindi yan tutunog kung gusto nila. At pwede rin tutunog yan ng tutunog kahit walang metal. Kaya ganyan talaga yan, guys. Ang treasure hunting kasi yan ay hindi pag-aari ng tao yan pag nakabaon na sa lupa. Pero kung nasa nasa pawn shop at nasa ating mga braso at kamay, nakasabit sa liig ang mga ginto, yan ay atin. Ngunit kung ibinaon na yan, meaning isinauli na yan dyan sa lupa at binabantayan na yan ng mga elements. Alright, paalam na guys. Napakahaba ng ating istorya ngayon. Ingat kayong lahat. May the fortune be with you and ciao for now.